Maligayang panunood po, ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi survival movie na may pamagat na War Machine. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Sa Afghanistan, isang sapper patrol ang rumeresponde para ayusin ang isang stranded na convoy. Isang combat engineer ang bumaba ng sasakyan at galit na sumigaw. Itinatanong kung sino ang may kasalanan sa palpak na sitwasyong sumira sa araw niya. Lumapit ang squad leader at inamin na siya ang may gawa nito. Dito, mabilis na nalaman na ang dalawa pala ay magkapatid. Noogie, baby! Got you again! Tinuruan ng kuya ang kanyang batang apatid tungkol sa laws of science, partikular na ang thermodynamics, na ang energy ay hindi pwedeng magawa o masira kundi kailangan lang itong lumipat sa ibang lugar. Sa pagpuno nila ng stop leak sa mga convoy truck, hinarangan nila ang mga vent na naging sanhi ng pag-iipon ng init hanggang sa sumabog ang radiator. Pabirong sinabi ng kuya na alam niyang bright idea lang ng kapatid niya ang magbuhos ng stop leak sa truck. Napabuntong hininga ang kapatid at inamin na hindi naman talaga ito ang gusto niyang gawin. Ipinapaalala niya na ang pangarap nila ay ang mapili para sa RASP at ipinakita pa ang kanilang matching tattoos na may nakasulat na "Don't Quit". Pero tinuya lang ito ng kuya at sinabing masyado na siyang matanda at sobrang hardcore ng programang iyon. Binigyang din niya na 18 years old lang sila nung ginawa nila ang pangakong iyon. Pero pinilit pa rin siya ng kapatid niya na i-imagine ang pakiramdam kapag nakuha na nila ang sariling Ranger Scrolls at ang dangal na hatid ng pagiging isang Ranger. Sa huli, nakumbinsi rin niya ang kanyang kuya. Pero ilang sandali lang ay biglang umatake ang mga Taliban sa mga convoy. Sa madugong bakbakan na sumunod, halos lahat ng sundalo ay napatay. Habang malubhang sugatan ng tuhod, pilit na kinaladkad ng kuya ang sarili palapit sa kanyang kapatid. Pagkalipas ng 2 taon, lula na siya ng isang bus papunta sa Army Ranger Selection Base sa Colorado. Inutusan ng mga cadre ang mga kandidato na pumunta sa induction hall at isuko lahat ng kanilang personal na gamit. Mula sa sandaling iyon, sinabihan silang wala na silang pangalan kundi mga numero na lamang. Napansin ng isang sergeant na ang isang kandidato ay technical sergeant sa Air Force kaya itinalaga siya bilang team leader. Tinanggap ito ng kandidato at binigyan siya ng number 7. Sa kabilang linya naman, nirepaso ng isang sergeant ang application ng isa pang aplikante at napansin na dahil sa dating pinsala sa binti, 4 na beses na itong tinanggihan bago pa man umabot sa age cutoff. Sinabihan siya ng sergeant na bilang patrol leader, inaasahang pangungunahan niya ang team. Pero tinanggihan niya ang alok. Binigyan siya ng number 81. Humarap naman si Sergeant Major Sheridan sa mga kandidato. Ipinaliwanag niya na ang Army Rangers ang nagsisilbing spearhead ng United States Army, ang mga unang sundalong ibinababa sa ground. Ang RASP ay isa sa pinakamahirap na selection programs sa buong mundo na idinisenyo para sagarin ang mental, emosyonal at pisikal na limitasyon ng mga kandidato sa loob ng 8 nakakapagod na linggo. Ang mga makakarating lang sa huling yugto ang haharap sa 24-hour death march, isang matinding misyon na kailangang tapusin para makuha ang inaasam na Ranger Scroll. Dito na opisyal na nagsimula ang programa. Sa unang linggo, ilang kandidato agad ang natanggal. Sa sumunod na 3 weeks, napuno ito ng brutal na obstacle course at nakakapanghinilang drills. We are looking for the lead warrior. Sino mang hindi makaabot sa standard ay agad na sinisibak sa programa. Ngayon, 4 weeks na lang ang natitira. Sa gitna ng mahabang marcha, sinabi ng 15 sa iba na kapag nakapasok sila sa regiment, magkakaroon sila ng access sa top-secret information tulad ng Area 51 at maging ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa moon landing. Tinawanan lang ito ng ibang kandidato. Samantala, humiwalay naman si 81 sa grupo. Tahimik na tinapos ang kanyang lap at saka bumalik. Lumipas ang isa pang linggo. Sa rifle training, tinanong ng isang sergeant kung sino sa mga kandidato ang nakasabak na talaga sa combat. Pinagtawanan ng sergeant ang isa at sinabing ang tinatanong niya ay deployment,
hindi potty training. Matapos magtanong sa iba at wala pa ring mahanap na matino na sagot, bumaling ang sergeant kay 81. Sagot niya, Death Mountain Division Spartans. Napatingin ang lahat sa kanya. Kalaunan habang nanananhalian, ikinuwento ni 44 sa grupo kung paano nag-aayos lang ng stranded convoy si 81 nang biglang umatake ang mga Taliban at nilipol ang buong unit nito. Dagdag pa ni 60, nakatanggap din si 81 ng Silver Star. Samantala, sa isang telebisyon sa malapit, ibinalita ng isang news reporter na ang NASA ay nakadetect ng isang interstellar object na nagmula sa labas ng solar system. Inaasahang dadaan malapit sa mundo ang naturang object pero giit ng mga opisyal, wala itong dapat ikabahala. Samantala, hindi makapaniwala si 15 na nakatanggap si 81 ng Silver Star. Ipinaliwanag ni 44 na siya lang ang tanging survivor na binuhat ang kanyang kapatid ng halos 10 miles pabalik sa military base. Dahil sa kuryosidad, direktang tinanong ni 15 si 81 kung totoo ba ang kwento. Pero bago pa makasagot, agad silang napansin ng isang sergeant. Pinaalalahanan silang bawal ang mag-usap at bilang parusa, ang lahat ay pinagawa ng extra hill climbs. Sa sumunod na 2 weeks, naging mas mahirap pa ang training. Sa isang exercise, tinanong ng cadre ang mga kandidato kung bakit sila naroroon. Karamihan ay sumagot na gusto nilang mapabilang sa isang elite unit. Pero iba ang sagot ni 81. Simple lang ang sinabi niya. Gusto lang niyang makatawid sa finish line. Nang gabing iyon, napansin ni 7 na umiinom si 81 ng kanyang PTSD medication. Kinabukasan, nagtanong si 7 kung ang ibig sabihin ba ng DFQ ay don't quit. Nagulat si 81 at itinanong kung paano niya nalaman. Nagkibit balikat lang si 7 at sinabing nahulaan lang niya. Pagdating ng week 6, sumailalim ang mga kandidato sa rope climbing, breaching drills at rifle training. Marami ang bumagsak at natanggal sa programa. Isang gabi, dinalaw si 81 ng isang bangungod. Bigla siyang nagising kasabay ng pagpasok ng sergeant na nag-utos sa lahat na bumangon dahil nagsimula na ang final week. Sa susunod na hamon, kailangang maglakad ng mga kandidato sa ilalim ng tubig habang may dalang mga weights. Marami ang agad na lumutang. Habang nahihirapan si 81 sa ilalim ng tubig, naalanan niya ang kanyang kapatid. Ang memoryang ito ang nagtulak sa kanya na magpatuloy, pero sa huli ay nawalan siya ng malay at hinila pa itaas ni 7. Sinabihan ni Sheridan si First Sergeant Torres na gusto niyang makausap si 81 dahil tila nagiging liability na ito. Habang nasa waiting room, nanonood si 81 ng balita. Ipinaliwanag ng reporter na ang asteroid na natuklasan noong nakaraang buwan ay nagpapakita na ng sinyales ng pagkakapira-piraso. Pagkatapos nito ay tinawag na siya sa loob. Sinabi ni Sheridan kay 81 na baka mas mabuting mag-retire na lang siya sa programa. Nangatawaran si 81 na wala naman siyang binabagsakan event. Ipinaliwanag ni Torres na hindi sila nag-aalala sa kanyang pisikal na lakas, kundi sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kanyang isipan. Sinabi ni Torres na ayon sa mga training cadre, hindi maayos ang tulog ni 81 at base sa peer reviews, hindi siya nakikihalubilo sa ibang kandidato. Dagdag pa ni Torres, iniiwasan ni 81 ang bawat pagkakataon na maging team leader, isang bagay na hindi katangian ng isang stable na kandidato. Sumingit si Sheridan at sinabing ang pinagdaraanan ni 81 ay hindi biro para sa kahit na sino. Ipinaliwanag niya na ang karamihan sa sitwasyon niya ay magbabakasyon muna at sasailalim sa therapy. Pero siya, pagkatapos ng insidente sa Afghanistan, agad na nag-apply sa programang ito sa mismong umaga ng kanyang discharge. Tahimik na sumagot si 81 na gusto lang niyang makatawid sa finish line. Sinabi ni Sheridan na naniniwala silang dalawa ni Torres na isa siyang promising candidate, pero binalaan siya na kung aalis siya ngayon, hinding-hindi na siya makakabalik pa. Inilapag nila ang isang voluntary withdrawal slip sa harap niya. Pinaalalahanan siya ni Sheridan na bilang isang engineer, dapat niyang malaman na kahit ang pinakamalakas na makina ay may limitasyon at narating na niya ang sa kanya. Pero tumanggi si 81. Sa huli, iilang kandidato na lang kabilang si 81 ang nakarating sa final round.
Ipinaliwanag ni Torres ang detalye ng huling misyon na magsisilbing isang simulation. Isang classified na aircraft ang nabagsak sa likod ng enemy lines at ang mga Ranger ang nakatoka para sa reconnaissance at rescue mission. Ang layunin nila ay hanapin ang crash site at sirain ng aircraft bago ito makuha ng mga kaaway. Ibababa sila ng 2 Black Hawk helicopter sa gitna ng teritoryo ng kaaway at kailangan nilang tahakin ang mga bundok. Susunod nilang pakay ay hanapin ang piloto na bihag sa isang kalapit na baryo. Lininaw ni Torres na blanks lang ang bala ng kanilang mga rifle pero anumang oras ay pwedeng mag-ambush ang mga kadre. Bibigyan ang squad ng isang VHF radio para sa regular reports. Pagkatapos ay inanunsyo niya na si 81 ang magsisilbing team leader. Sarkastikong nag-comment si 15. Ayos, yung finish line guy pa talaga. Pinaalalahanan sila ni Torres na mayroong silang 24 hours para i-rescue ang piloto, bumalik sa base at makatawid sa finish line. Kapag sila ay nabigo o nahuli sa ambush ng mga kadre, ituturing na failure ang misyon. Dagdag ni Sheridan, kapag matagumpay silang nakatawid sa finish line, makukuha na nila ang kanilang mga Ranger Scrolls. Dito na opisyal na nagsimula ang Death March. Inibaba ng mga Black Hawk ang team sa kailaiman ng Rocky Mountains. Pagkalapag, agad na nag-regroup ang team at tumuloy sa kagubatan. Sinuri ni 57 ang mapa at sinabi sa iba na ang target location ay nasa 20 clicks pakanluran. Itineset ni 81 ang kanyang relo sa 24 hours at nagtanong kung may mga katanungan pa. Nanatiling tahimik ang lahat. Tumayo si 7 at sinabi sa grupo na naroon silang lahat para sa isang layunin at ang goal nila ay makuha ang Ranger Scrolls ng magkakasama. Tumanggo si 81 bilang pagsang-ayon kay 7 at nagpatuloy ang team sa kanilang paglalakbay. Anikyat nila ang isang mabatong bundok hanggang sa abutin sila ng gabi. Inihatid naman ni 111 ang situation report sa mga kadre gamit ang radyo. Nagmungkahi si 7 na magpahinga muna sila sandali dahil baka naghihintay ang kadre malapit sa ilog para mag-ambush. Sumang-ayon si 81 at sinabing magpapahinga lang sila ng 20 minutes. Habang tulog ang iba, nanatiling gising si 81 para magbantay. Sunubukan ni 7 na magtanong ng personal na bagay pero maikling no lang ang sagot ni 81. Napansin ng team na gumamit ng flares ang mga kadre, hudyat na nalalaman ang kanilang lokasyon kaya agad na nag-utos si 81 na kumilos na ang lahat. Kinaumudyahan, natagpuan na rin nila ang wreckage ng bumagsak na aircraft. Nagbiro pa si 7 na mukhang totoong-totoo ang special effects na ginamit ng mga kadre. Nagbabala si 81 na malamang ay naghihintay ang mga kadre sa bandang itaas ng ilog. Inutusan niya si 111 na magpadala ulit ng report habang mabilis siyang naglatag ng plano. Maglalagay ang demolition team ng mga pampasabog sa aircraft at papasabugin ito mula sa ligtas na distansya. Ang pagsabog ang magsisilbing pain para makuha ang atensyon ng mga kadre. Nagtalaga siya ng 4 na sundalo para sa overwatch, 3 sa downstream at ang iba naman ay sa upstream. Ngulit, may napansing kakaiba si 57. Ayon sa coordinates, ang target position ay lihis ng ilang daang metro. Idinagdag pa niya na nagwawala ang kanyang compass. Sinabi naman ni 101 na hindi siya makasagap ng signal kundi isang kakaibang tunog lang. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng team ang plano. Habang pumupwesto ang lahat, may napansin si 81 na isang kislap ng liwanag sa malayo. Sinenyas niya si 7 na titingnan niya muna ito at lumayo patungo sa kakahuyan. Ilang sandali pa, natuklasan ni 81 ang sa tingin niya ay ang tunay nilang target. Pero huli na ang lahat. Pinasabog na ng team ang aircraft. Tumakbo pabalik si 81 para magbabala pero ni hindi man lang ito nagasgasan. Biglang isang kakaibang makina na may nagniningning na pulang ilaw ang lumikaw. Iniskan nito ang kanilang mga mukha at biglang nagpaulan ng bala na kumitil sa buhay ng ilang sundalo. Agad na nag-utos si 81 na tumakbo. Kumaipas sila sa gubat pero mabilis na naipit sa isang dead end. Nagpakawala ang makina ng isang bomba na sumabog malapit sa kanila, dahilan para madagdagan pa ang mga nasabing sundalo. Matapos ng ilang oras na paglalakad, huminto muna ang team para magpahinga.
Nang napansin ni 81 ang dugo sa binti ni 7, sandali siyang nagpanik. Siniguro naman ni 7 na okay lang siya. Humingi siya ng morphine kay 109, pero sa kasamaang palad, nasira ang lalagyan nito nung sila ay mahulog. Wala nang ibang opsyon. Nagbilang si 81 hanggang 3 at sa pilitang ibinalik sa pwesto ang binti ni 7. Sa tindi ng sakit, nawalan ng malay si 7. Nagsuggest si 15 na mukhang masyadong advanced ng armas ng makina at baka itong isang sikretong eksperimento ng DARPA. Pero binara siya ni 44 at sinabing hinding-hindi gagawin ng Department of Defense ang ganito sa sarili nilang mga sundalo. Pinatitigil din niya ito sa kanyang mga conspiracy theories. Bumalik naman ng sagot si 15 at itinanong kung bakit sila ipinadala mismo sa lokasyon ng makina. Dito na inalam ni 81 na nakita niya ang totoong crash site kanina, isang lumang jet gaya ng hinala ni 57. Ipinaliwanag ni 81 na lihis ng ilang daang metro ang coordinates dahil ang makina ay naglalabas ng malakas na magnetic field kaya nagwawala ang kanilang mga compasses tuwing malapit ito. Sinabi niya sa team na kailangan nilang tumuloy sa baryo na nasa 8 clicks pa kanluran. Nagreklamo si 15 na wala ng RASP at wala ng finish line. Pero mahinaong sumagot si 81 na dahil wala silang comms, walang gumaganang armas at walang flares, ang tanging tulong na malapit sa kanila ay ang mga kadre na nakastasyon sa baryong iyon. Pagkalipas ng halos 1 oras, nakarating sila sa isang ilog na may malakas na agos. Sinabi ni 81 na kailangan nilang gumamit ng mga lubid para gumawa ng zipline patawid. Siya ang naunang tumawid para i-secure ang linya sa kabilang panig. Inutusan niya si 109 na bantayan ng compass at hiningi kay 44 ang lubid ng may kaunting luwag dahil siguradong itutulak siya ng malakas na agos. Nahirapan si 81 sa rumaragas ang tubig at sandaling lumubog pero bigla rin siyang lumitaw sa kabilang pampang. Naisecure ni 81 ang lubid at matagumpay na nakagawa ng zipline ang team. Naunang tumawid sina 7 at 15 pero sa kalagitnaan na-stuck si 7. Sinubukan ni 15 na ayusin ang linya pero aksidente niyang na-unbuckle ang safety strap ni 7. Nang makita ito, mabilis na tumawid si 81 para tumulong habang sumunod din si 44. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumulpot ang makina at nagpaputok. Nawalan ng balanse ang mga sundalo at nahulog sa nagngangalit na ilog. Lumubog din sa tubig ang makina at itinuloy ang pag-atake. Nasabit ang lubid ni 81 sa isang bato kaya mabilis niyang pinutol ang sarili. Biglang nagpaputok ulit ang makina dahilan para tumalsik siya ng ilang metro. Sa gitna ng agos, nakita ni 81 si 7 at agad itong sinunggaban. Maya-maya pa, ang mga natitirang sundalo ay tinangay na ng waterfall. Sa ilalim ng tubig, mahigpit ang hawak ni 81 kay 7. Ilang minuto ang lumipas, hinila sila paahon ng ibang mga sundalo. Nagulat si 44 nang makita si 60 dahil akala nila ay patay na ito. Ipinaliwanag ni 60 na nung unang umatake ang makina, nahulog siya sa rapids at tinangay malayo sa downstream. Nagpasya siyang pumunta sa baryo at doon niya namatayan ang team na tumatawid sa ilog. Ibinunyag din niya na nakita niya ang operation plan sa opisina ni Torres. Fireworks at mga booby traps lang ang nakaplano sa kanila. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na huni ng mga ibon sa malayo. Agad na sinabi ni 81 na kailangan na nilang kumilos. Maya-maya, napansin ni 81 isang flare setup na malamang ay inilagay ng mga kadre. Pero nang narating nila ang inaakalang baryo, natagpuan nila itong sunog na sunog at abo na lamang. Nagkalat ang mga bala at debris sa paligid. Napansin ni 44 na wasak ang radio tower, kaya pala hindi gumagana ang kanilang long-range communications. Galit na sumigaw si 60 na iniwan na sila ng mga kadre, pero mahinang sumagot si 44 na hindi sila umalis. Itinanong ni 81 kung gaano makataas ang naakyat nila. Sagot ni 44, nasa 6,500 feet na sila, humigit kumulang 8 clicks pa kanluran. Sinabi niya na malamang ay ang station na ito ang unang inatake ng makina bago ito pumunta sa riverbank. Ibig sabihin, nanggaling ito sa itaas ng bundok.
Naniniwala naman si 16 na may kinalaman ng makinang ito sa asteroid na nabalita kanina. Bigla silang nakarinig ng mabigat na paghinga sa malapit. Natagpuan nila ang isa sa mga kadre na buhay pa pero nag-aagaw buhay na. Sa kasamaang palad, binawian din ito agad ng buhay. Nag-utos si 81 na kailangang mapaandar ang ASV, truck, sa paligid. Tumanggi si 15, aniyay kailangan muna nilang magluksa. Ipinamukha niya kay 81 na hindi lahat ay tulad niyang silver hero na kayang buhatin ang kapatid pabalik ng base. Dito na sumabog si 81 at inamin ang masakit na katotohanan. Hindi siya nakarating sa base. Nawalan siya ng malay 100 yards bago ang perimeter at nagising na lang sa ospital. Hindi nakaligtas ang kanyang kapatid dahil hindi niya ito naisanggalang sa tamang oras. Binigyan nila ako ng medalya para sa pinakamasamang araw ng buhay ko, mariin niyang sinabi. Pero giit niya, kailangan nilang iligtas si 7 at magbala sa base tungkol sa makina. Sinubukan nilang paandarin ang truck pero ayaw kumagat ng makina. Sabi ni 81, dahil nakatagilid ang truck, baka natuyo ang fuel line. Dito nag-volunteer si 15 na i-reprime ang mga linya dahil dati pala siyang wheel mechanic. Sa wakas, umugong ang makina at napaandar nila ang truck mula sa pagkakaipit sa mga bato. Nagbiro pa sila para mabawasan ang tensyon pero biglang sumulpot ang makina at nagpaulan ng bomba. Walang bala ang truck kaya kahit bawal ay tumakbo si 15 para kumuha ng bala. Habang pabalik, tinamaan si 15 ng bala pero mabilis na pinaharurot ni 44 ang truck para iligtas siya. Binira nila ang makina ng bala pero kahit anong tama ang gawin nila, tila wala itong gasgas. Dahil sa tindi ng counter-attack ng makina, mabilis na nawasak ang truck. Sinubukan ni 44 na itakas ang sasakyan sa loob ng masukal na gubat. Akala nila ay nakawala na sila pero naghihintay pala ang makina sa tuktok ng bundok. Bigla itong bumulusok pababa at muling umatake. Inutusan ni 81 na asintahin ang puwang sa pagitan ng mga plate ng makina pero sa tindi ng labanan, naputulan ng braso si 109. Sa gitna ng kaguluhan, nawala rin sa paningin ni 81 si 7. Sa desperasyon, pinaputukan ni 81 ang mga malalaking bato para magkaroon ng rock slide na tatabon sa makina. Sinigaw niya kay 44 na itigil ang truck pero huli na. Patay na si 44. Ilang sandali pa, sumabog na ang truck. Nagkamalay si 81 at dahan-dahang gumapang sa gitna ng mga bangkay ng kanyang mga kasamahan. Nakita niyang nawawala ang kalahati ng makina at namamataan niya ang kabilang bahagi nito sa malayo na tila nakikipag-ugnayan sa outer space. Nakita rin niya si 7 na buhay pa pero sugatan. Habang papalapit ang makina, pilit na kinaladkad ni 81 si 7 sa mas ligtas na lugar. Nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan dahilan para mas humirap ang pag-akyat. Sa sobrang pagod at pait ng nararamdaman, napasigaw na lang si 81 sa galit. Biglang tumunog ang kanyang relo. Tatos na ang 24 hours. Opisyal ng bigo ang kanilang misyon. Humagulgol sa iyak si 81. Sa gitna ng kanyang pighati, mahinang nagsalita si 7. Sinabi niya na kilala na niya si 81 mula pa lang nung makita niya ito sa bus. Ilang taon nang nakalipas, sumailalim siya sa air assault training kasama ang isang madaldal na private, ang kapatid ni 81. Noong panahong iyon, walang tigil ang pagkukwento ng kanyang kapatid tungkol sa pangarap nilang maging Army Ranger at ang kanilang matching tattoo. Itinanong ni 81 kung bakit ngayon lang ito sinabi ni 7. Sagot ni 7, sinubukan niya pero laging iniiwasan ni 81 ng pag-uusap. Inamin ni 81 na kung maitatawid lang ang finish line para sa kanyang kapatid, baka sakaling makatulog na siya ng mahimbing sa gabi. Pakiramdam niya ay hindi lang ang kapatid niya ang binugo niya, kundi ang lahat ng tao sa paligid niya. Pero ipinaalala ni 7 na sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Habang papalapit ang makina, itinanong ni 7 kung ano kaya ang gagawin ng kapatid ni 81. Siguro pupunuin niya ng stop leak
at aasa sa swerte. Biro ni 81. Pero ang birong iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya. Sinabihan niya si 7 na maghintay lang doon. Bumaba si 81 sa quarry at pumasok sa isang gusali. Kumuha siya ng mga explosives at binuksan ang kontrol ng isang dambuhalang stone crusher. Nang malapit na ang makina kay 7, gumawa ng ingay si 81 para maakit ang atensyon nito. Pumasok ang makina sa gusali at doon na pinasabog ni 81 ang mga itinanim na explosives. Mabilis na tumalon si 81 sa isang bulldozer at sinalubong ang makina. Ipinit ito sa gilid ng bundok. Habang umaandar ang stone crusher, bumuhos ang mga bato at nabarahan ang venting system ng makina. Dahil dito, nag-overheat at nag-overload ang system nito. Tumalon si 81 mula sa sasakyan ilang segundo bago sumabog ang makina sa pira-pirasong bakal. Kinaumagahan, binuhat ni 81 si 7 pabalik sa base at sa wakas ay nakatawid din sa finish line. Tulala sina Sheridan at Torres sa kanilang nakita. Namataan ni 81 ang mga pira-pirasong bahagi ng makina na tinatangay na ng helicopter. Humingi ng paumanhin si Sheridan dahil hindi sila agad nakarating. Ipinaliwanag niya na winasak na ng mga makina ang halos lahat ng base at ito na lang ang natitirang ligtas. Itinanong ni 81 kung gaano sila karami. Nasa lahat ng dako sila. Na malungkot na sagot si Sheridan. Kinumpirma ng balita ang nakakatakot na katotohanan. Ang asteroid ay nahati sa libo-libong pods na kumalat sa buong mundo at naging mga nakakamatay na makina. Humamang si Sheridan kung paano nagapi ni 81 ang makina nang walang dalang mabibigat na armas. Ipinaalala ni 81 ang sinabi ni Sheridan noon. Lahat ng makina ay may limitasyon. Dahil sa impormasyong ito, marami pang buhay ang maaaring maligtas. On the spot na pinromote ni Sheridan si 81 at sinabing siguradong proud ang kanyang kapatid sa kanya. Tinipon ni Sheridan ng mga Rangers at inanunsyo ang pagsisimula ng Operation Global Shield. Sila ang magsisilbing spearhead para ilikas ang mga sibilyan sa lungsod. Humarap si 81 sa mga sundalo at nagbigay ng mensahe. Gaano man sila kasakit o kapagod, hinding-hindi sila dapat sumuko. Ilang sandali pa, sumakay na ang mga Rangers sa Black Hawk helicopters. Sa gitna ng lipad, isa-isang tinawag ng team leader ang mga pangalan ng Rangers. Pero nang makarating siya kay 81, natigilan siya dahil hindi pala niya alam ang totoong pangalan nito. At dito nagtatapos ang pelikula, mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!